Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po sa bawat isa. Pumalakpak po lahat ng pinagpala ng Diyos. Lahat po ng nagmamahal sa Panginoon, pumalakpak po para sa Panginoon. Hallelujah. Come on. Come on, church. Ayan, naniniwala po ako, hindi porket per service, inaantok po tayo. Lahat ng inaantok, magsabing amen. Meron pa rin. Siyempre, meron pa rin. Kakagising lang eh. So, babawi po tayo along the way. Alright, so, ngayong umaga po na to, atin pong tatapusin ang atin pong serye na pinamagatang We Are Destined to Be Like Christ. At gusto ko pong mag-review po tayo ng kaunti kung ano nga ba po yung napag-usapan po natin sa kabuuan ng ating March theme po natin. At natutunan po natin that we are destined to be like Christ in love. Ayan, sino na pong marunong magmahal kagaya ni Kristo? Magsabing amen. Ayan, at least natututo. Sino na pong marunong magpakumbaba ng kagaya ni Kristo? We are considering others better than ourselves. At ito po yung last week na pag-aralan po natin. Though I know, hindi po siya madali. Okay, hindi po siya kaya ng isang normal lang na tao dahil kailangan po ng biyaya ng Diyos. Sino pong marunong na or nakapagpatawad na kagaya ni Kristo? Talagang ayaw mo pa patawarin yung asawa mo no? Sino po nakapagpatawad na? Ayan, praise the Lord. And I hope sa atin pong lahat, maging buhay po sa atin yung mga pinag-aaralan po natin because without which, wala pong kwenta yung mga ginagawa po natin. Kung hindi po natin sila ina-apply, we're just hearing the word, pero wala po tayong ginagawa, sayang lamang ang ating po naririnig. At ngayon po, ang pag-aaralan po natin is this. We need to be like Christ in intimacy with God. Pakisabi po, intimacy. Kapag sinabi pong intimacy, ito po yung relationship po natin sa ating Panginoon. And before that, I just want to greet our Bishop po, beloved Bishop. Happy birthday po sa inyo. Patuloy po palakasin at pagpalain po kayo ng Panginoon. If you are friends with Bishop po natin sa Facebook, you can greet him as well po. And syempre, pinaka-importante pong pwede natin ibigay sa ating Bishop is panalangin po natin. Amen po ba? Do you appreciate our Bishop? Come on, let's pray for him kapag meron po tayong pagkakataon. After po ng service, panalangin din po natin siya. Hallelujah. At sobrang importante po na meron tayong intimacy sa Panginoon, lalo na sa nangyayari po ngayon. Alam niyo po, grabe na yung taas ng gasolina. Meron na pong umaabot ng 109 per liter. Imagine, 109. Hindi na po kumakasya sa doon sa presyuhan po nila. Hanggang 99 lang kasi yun kasi tig-dalawang number lang. Pero dahil merong gera, nagpapanik na po yung mga tao. And I had friends po na nasa Middle East. Ang sabi po na nakachat ko na kaibigan nung nakaraan, nung pong sumabog yung gera, sabi niya, kailangan nyo kaming ipanalangin dito kasi halos katabi po nila. Nakakarinig po sila ng mga bomba, ng mga missiles po na bumabagsak po sa kanila. And people panic. Hindi lahat, hindi po sa lahat ng Middle East. Meron pong malapit. So lahat po nagpapanik, even that friend of mine nagpapanik. And nag-iisip po yung mga tao since nagsitaasan na yung gasolina. Susunod na po lahat ng mga bilihin yan. And in fact, marami na pong nagsitaasan din sa mga bilihin po natin. And meron din pong, kapag merong uncertainties, dahil nga po sa nangyayari ngayon, yung mga tao po, they are feeling lost. Ano na nga ba yung mangyayari? Lord, what now? But remember this, the intimate people, the intimate believer, when you are intimate with God, you don't respond like the world. Iba po yung response po natin. We respond like Christ. Alam niyo po, palagi pong merong kataga na binabanggit po sa atin dati. Ito pong WWJD. Alam niyo po kung ano pong ibig sabihin niyan? What would Jesus do? Palagay niyo po ba kung si Jesus nandito siya, physically ngayon, magpapanik po ba siya? Ay, may bomba. Uy, magpagas na ako. Donkey po yung sasakyan ni Jesus So, ang ibig ko pong sabihin, kung hindi magpapanik si Jesus, kung hindi matatakot si Jesus, bakit tayo matatakot? Bakit ka magpapanik? Bakit ka pipila sa gas station na napakahaba? Kasi ang balita po, next Tuesday, tataas na naman ng ilang piso, ilang 10 piso per litro. Pero magpapanik pa rin po ba tayo o magtitiwala po tayo na kaya tayong iligtas, kaya tayong i-provide ng Panginoon lahat ng pangangailangan po natin? Actually, it's just up to us. It's up to us kung paano po tayong maniniwala. But if you are intimate with the Lord, kung kilala mo yung Diyos na sinasamba mo, there's nothing to worry about. Hindi mo kailangan mag-worry. Pakisabi po sa katabi mo, hindi mo kailangan mag-worry.
Ang sabi po ng James 4:8, come close to God. Lumapit ka sa Diyos and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts for your loyalty is divided between God and the world. Ang sabi po nito, lumapit po tayo sa Diyos. Come close to God. Kailangan po meron po tayong gawin. It's not passive thing. Hindi po porket meron tayong relasyon sa Panginoon, nagkakahulugan po na intimate po tayo sa Panginoon. Actually, nabanggit ko po kahapon to, pwedeng nandirito ka. Nakaupo ka dyan, pero malayo ka pa rin sa Diyos. Hindi po basihan yung attendance mo na nandyan ka, na nasa harap ka or nasa likod ka kung gaano ka kalayo sa Diyos. Actually, hindi po. Basihan po yan na puso po natin sa Panginoon. And only God can know kung ano po talaga yung nilalaman po ng puso po natin. Kaya nga po merong sinasabing, so near, yet so far. Alam niyo po yung ibig sabihin nun? Nandyan ka nga, pero malayo po yung puso mo sa Panginoon. Pero ito po yung gusto ng Panginoon sa atin lumapit po tayo sa Kanya. Ang gusto po ng Panginoon, magkaroon po tayo ng intimate relationship sa Kanya. Kasi po bakit? Kapag lumapit ka sa Diyos, hindi po siya lalayo sa'yo. Ang sabi po ng binasa po natin, and God will come close to you. Lalapit po ang Diyos sa inyo. And isa po sa example po na binigay ni Pastor Manny sa amin when we discussed, ito pong topic po na to, is yung pong prodigal son. We know the story of prodigal son. Sorry po, nag-a-acid. So kinuha po niya lahat ng mana po niya. Just as if sinabi niya sa kanyang tatay, Natay, patay ka na sa akin. Kasi po bakit? Up until this very moment, hindi mo makukuha yung mana mo hanggat buhay yung magulang mo. Tama po ba? Tama po. Sino po dito yung nakakuha na ng mana? Taas ang kamay. Wala pa po. Siyempre, no? Iyo po pa maligwanan. Aquayo rin. So, kinuha po niya yung mana niya and spend reckless everything in reckless living. So, siguro in our days po, ang ginawa po niya, nagpakalulong sa casino, ayan, ng babae, alak, sigarilyo, droga, and everything, hanggang sa naubusan po siya. And then, dumating po siya sa pagkakataon na nawala na lahat. Tapos naisipan po niyang bumalik sa ama kasi yung kinakain na po niya, yung kinakain ng baboy. So sabi niya, kung yung mga servant namin kumakain ng masarap, ng maayos, ba't ako nandito ako? So babalik ako sa ama, hingi ako ng tawad sa kanya and all. And then, nag-decision po itong si prodigal son na uuwi na. Alam niyo po, nung nakita po siya ng ama, far from kung nasaan po yung tinitirhan po nila, hindi po nagmura yung tatay, barilin niyo yan. Hindi po nag-utos yung tatay sa mga servant niya, ikulong niyo yan. No. Alam niyo po kung ano yung sinabi, ang ginawa ng father dun sa kwento? He ran towards his son. Ang sabi po niya, sinuotan po siya ng singsing, ng sandalyas, ng robe. Ano po yung nire-representa po nun? Ika'y namatay, ika'y bumalik, ngayon ika'y bumalik, ika'y nawala, ngayon ika'y dumating na ulit. So parang ni-restore po yung relationship po. Ano po yung ibig ko pong sabihin dito? Bagamat tayo pong mga tao, we have this tendency na lumayo po sa Panginoon regardless of what reason. We have this tendency na maging emosyonal at piliin yung mga sarili po natin. Pero alam niyo po kung gaano kabuti ang Diyos? When you decide na lumapit ka sa Kanya ulit, na bumalik ka sa Kanya ulit, just take that one step of faith. And then makikita mo yung Ama, lalapit siyang papalapit sa iyo para yakapin kanyang muli, para tanggapin kanyang muli. Kasi po bakit ano sinabi ng Bible? Wala pong lumalapit sa Diyos ang tinatatwa po niya. Wala pong lumalapit sa Diyos yung tinatakwil po niya. Lahat ng lumalapit sa Panginoon, tinatanggap po niya. And that is the very reason why we are here today. Kasi po lumapit po tayo sa Panginoon. Kinailangan po natin ng Diyos. Maybe some of us meron pong reason na takot tayo mapunta ng impyerno. I'm one of those. Noong pong una, takot ako mapunta ng impyerno kaya kailangan kong tanggapin ang ating Panginoon. And then yung relationship po nag-grow na lang from there. Yung pong pag-ibig nag-grow na lang po from there. So ang ibig ko pong sabihin dito, kung meron man po sa inyo, you think you are too far from the Lord, kapatid, just take that one step of faith. At ang Panginoon po, sasalubungin po tayo. Pakisabi sa katabi mo, sasalubungin ka ng Diyos. Pakatandaan po natin, intimacy with God is intentional. Pakisabi po, intentional. You have to do something to be intimate with God. Pakatandaan po natin, you can never be intimate with God kung once a week mo lang siya kausap. Puha po. You can never be intimate with someone kung once a week mo lang yan nakakausap. Sino po sa inyo mag-asawa? May asawa, natiisa lang, taas ang kamay. Siyempre, loyal tayo mo, Calvarians. Sino po sa inyo yung asawa nyo, katabi nyo, magtaas ang kamay? Sino po sa inyo nag-uusap yung mag-asawa once a week lang? Kapag nagalit, sa silent treatment.
Hindi po siya pwedeng ganon because love or yung intimacy po will not grow kung once a week lang kayo nag-uusap. Kaya po yung gusto ng Panginoon, palagi po tayong lumapit sa Kanya para maiparanas po niya yung pag-ibig niya sa atin. And this is not a one-time thing. It is an everyday thing po na gusto ng Panginoon na maranasan po natin. Alam niyo po yung naranasan natin ng worship kanina? Simula pa lang yan. Sa pang-araw-araw po ng buhay po natin, grabe pong gusto magparanas ng Panginoon. But it's up to us kung malapit ba yung puso mo sa Kanya. Kasi po pwedeng nandito ka, ulitin ko lang, pero malayo ka sa Diyos. Kanina po habang nag-worship po tayo, pinaalala lang po ng Diyos sa akin to. The level of your love for God, kung gaano mo kamahal ang Panginoon, will determine the level of your intimacy with Him. Kung gaano mo kamahal ang Diyos, the level of your love for God, kung gaano mo siya kaibig, kung gaano mo siya kamahal, it will determine kung gaano ka ka-intimate sa Kanya. So ito po yung mapag-aaralan natin, mag-a-assess po tayo, mag-heart check po tayo kung talagang intimate po tayo sa ating Panginoon. Una, be like Christ in intimacy with God because Jesus always communed with the Father. So dahil pinag-uusapan po natin yung being like Christ, we are destined to be like Christ in intimacy with God. Pag-uusapan po natin yung naging buhay po ni Jesus. Ang tanong, handa ka na ba? Ang tanong, handa ka na ba? Sa ready na, magtaas po ng kamay. Sa lahat po na ready, magtaas ng kamay. Kasi ako, hindi po ako naniniwalang inaantok yung first service, magtaas po ng kamay. Alam ko po yung first service, palaging ganado eh. Alam ko po yung first service, hindi ko po sinasabing lahat, makakatalon pa. Pero sinasabi ko lang, lagi pong excited sa word po ng Panginoon. Tignan mo po yung katabi mo kung excited po, nakapikit na. Ayan po, yung pong communion po, ito po yung pakikipagniig po natin sa atin pong Panginoon. Actually, hindi po to habit lang, hindi po to trip nyo lang. Ito po yung dapat po palagi pong ginagawa po natin sa Ama. Why? Because Jesus exemplified this level of communion po nung nadirito po siya. Jesus immersed Himself in prayer and fasting. So nung nadirito po si Jesus, nabubuhay po siya sa pag-aayuno at pananalangin. Actually, pwede pong ituro ni Jesus sa kanyang mga disciple na kailangan manalangin kayo. Pero alam niyo po kung gaano po, in example po ni Jesus, yung po mga disciple po mismo yung lumapit sa Kanya. Kasi po bakit? Nakita po sa pamumuhay ni Jesus that He was a prayerful man. And ngayon pa lang po sasabihin ko na, kung si Jesus na buhay po sa pananalangin, sino tayo para hindi mag-pray? Pakitanong po yung katabi mo, sino ka para hindi manalangin? At naitama po yung kaisipan po natin na yung pananalangin, hindi lang po puro penge. Nakatapos mong humingi ng mga gusto mo, in Jesus' name, amen ka agad. Come on. Yung pong pananalangin, it's a two-way communication. That yes, pwede kang humingi, hindi po yan mali. Actually, gusto po ng Panginoon na humihingi ka. Alam niyo po kung ano yung ayaw ng Panginoon? After mong humingi, iiwan mo siya. Kahit naman sigurong sinong tao eh. After mong hingan, tapos binigay na, tapos iiwan mo na. Ang tawag po doon, bastos. Nakukuha po ba natin? Pero yung pong tunay na nagmamahal sa Panginoon, hindi lang ikaw yung puro nagsasalita sa Kanya. Nakikinig ka din. Alam niyo po, kung tayo po madaldal po tayo sa harapan ng Panginoon, sobrang interesado po ng Lord sa lahat ng concern po natin sa buhay. Even your smallest concern, it is still your concern, kaya concern po dyan ng Panginoon. Pero I encourage you, church, let us learn to listen to the Lord. Ano pong ibig ko sabihin? Alam niyo po, magkaroon po kayo ng silent time sa mga devotion po ninyo. It will change your spiritual life a lot. It will make your relationship with God na mas e-enjoyin mo po siya. Kasi bakit? Ang dami pong gustong sabihin ng Panginoon po sa atin eh. Kaya po hindi nyo napapansin, minsan kapag nagsasilence ka, sa mga nagsasilence na po sa inyo, minsan meron pong ipapakita ng tao ang Lord. Meron pong ipapapray na tao yung Lord sa inyo. Kasi po bakit? Nangungusap po siya eh. Tapos ang gagawin po ng Panginoon, i-expose niya yung puso mo sa'yo para makita mo kung saan ka nagkakamali. I-expose po ng Panginoon yan eh. But it will never happen in your prayer life kung ikaw lamang yung nagsasalita. Dito po sa church na to, palagi po tayong tinuturuan na kapag nag-pray ka, hindi po Panginoon. Panginoon po natin siya. Kapag po sinabing two-way communication, after you speak, you need to listen. Kailangan po nating makinig. Ano pong pakiramdam na kapag meron ka kakwentuhan, after niya magsalita, iiwan ka na niya. Diba? Makakapikon na po rin eh. Pero ang sinasabi ko po dito, when it comes sa pananalangin po natin, ito po yung pinakita ni Jesus. Kaya po yung hiningi sa Kanya ng mga disciple niya, Lord, teach us how to pray. Alam niyo po, the disciples of the Lord Jesus Christ, na nadirito po siya, they saw Him how He raised the dead. They saw Him make miracles. They saw Him multiply po yung pagkain.
Pero bakit po yung tinanong sa kanya, Lord, teach us how to pray? Because sa pamumuhay po ni Jesus, actually, ang sabi po ng mga theologians po na nabasa ko, nabuhay po siya dito. Simula nung nag-ministry po siya, yung tulog po niya nasa 3 to 4 hours lang. Bakit? Because he is enjoying his prayer time with the Lord. Yan po yung mapag-uusapan natin all throughout. Ang sabi po dito, Matthew 4, 1-3, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. So nung po na-tempt po si Jesus, ayan, hindi po siya nagtagumpay dahil Panginoon lang po siya. No, He is God. Wala pong question doon. But He was victorious dun po sa temptation. Why? Because He was fasting and praying. And to correct lang po, kapag nagfa-fast ka, hindi po pwedeng hindi ka nananalangin. Marami pong nagfa-fasting na hindi nananalangin. Ang tawag po doon, ano? Diet. Hindi po kung tingnan ng ganyan. Kapag po nagfa-fasting ka, but you are not praying, nagda-diet ka lang. Pakisabi, kailangan mo yan. I receive. Thank you sa reminder. I will do it in Jesus' name. Ang sinasabi ko lang po dito, kung nagpe-pray ka, dapat po nagfa-fasting ka din. Kaya po ang sabi ng Matthew 6, when you pray and when you fast, hindi po siya suggestion lang na yung Kristiyano kapag nag-pray ka, kapag nag-fast ka, hindi. Every time na nagpe-pray ka. Kasi po bakit? Prayer and fasting is expected sa lahat ng Kristiyano. Hindi po yan suggestion po ng ating pong Panginoon. And makikita po natin how victorious Jesus was. Nung po na-tempt po siya, 3 times He was tempted. 3 times yung nireply po ng Panginoon, for it is written. You know why? Kasi po kapag nagpe-pray ka and nagpa-fast ka, yung pong flesh mo, pinapatay mo, yung spirito mo mas lumalago. Mas lumalago po yung spirito po natin. Matthew 26:41, Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So, ang sabi po dyan, kailangan mo daw tignan, pagmasdan, kailangan mong i-assess. Ano po yung watch po natin? Ang sabi po dyan, watch your heart para hindi ka mahulog sa temptation. And to have this, yung pong temptation, hindi po yung kasalanan. Yung pong temptation, we are tempted in every other way. Palagi pong meron pong temptation dyan, yung pong kasalanan, it is you diving into that temptation. Yung pong temptation, for example, nakakita ka ng umiinom na tropa dati. Ayan, temptation po yan na gusto mong pumunta doon. Pero yung kasalanan po kapag umupo ka na doon, nagtanggero ka pa. Okay, nakuha po natin yung pong temptation. Yung pong gusto mong, for example, hindi ko pa alam kung meron pa na nagagawa sa inyo, sana wala na. Kunyari po, nag-Facebook ka or nagsi-cellphone ka. Tapos meron ka nakita na sexy girl. Yung temptation po dyan, balikan mo yung video. Pero alam nyo po kung ano yung kasalanan? Pinanood mo yung video, inulit-ulit mo pa. Nakukuha po natin, hindi po kasalanan yung temptation. Yung kasalanan po, yung pong gawin mo, yung temptation. Nakukuha po ba? First service, are you there? Ang sabi po dyan, kailangan po nating bantayan yung puso po natin. You know why? Ang sabi po ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Why? For everything you do flows from it. Ano pa po sabi ng Jeremiah 17:9? The heart is... Kaya po, kailangan po nating bantayan yung mga puso po natin para hindi po tayo ma-fall into temptation. Para hindi mo gawin yung kasalanan. Para hindi ka magkasala. Kasi po, bakit? Lahat naman po ng kasalanan nanggagaling po sa sariling desire po natin eh. Hindi po sila nanggagaling sa Diyos. Hindi po pwedeng manggaling ang kasalanan sa Diyos. Actually, nandito po siya para pagbayaran yung kasalanan po natin. Pinagbayaran po niya yung kasalanan po natin. But we need to watch kung ano po yung nasa puso po natin. Ano po ba yung na-instill sa puso po natin? Minsan hindi po tayo aware yung mga pinapanood po natin. Yung pong pinapanood mo, yan po yung nagiging laman ng puso mo. Tapos kung ano po yung laman ng puso mo, yan yung palagi sasabihin mo. Pag-aaralan po natin yan mamaya sa point number 2. Ang sinabi ko lang po dito, ang sinasabi po ng pinag-aaralan po natin, kung kulang ka sa prayer, mabilis kang matempt. Kung kulang ka sa prayer, napakabilis ng kasalanan. Kung kulang ka sa prayer, wala kang pananggalang. Ang sabi po dito, no, yung pong addiction, mga temptation, mga kasalanan ng mundo, kaya po natin sila mabilis na nagagawa kasi mas gusto mo yan kaysa sa pananalangin. Prayerless Christian is a weak Christian. Wala po akong nakitang matindi na man of God sa lahat ng mga nakikilala ko po ng mga man of God.
na hanggang ngayon nakatayo pa rin, tapos hindi po sila mapanalangin. Actually, na-share ko po to sa mga kabataan po kahapon. Alam niyo po ba, yung very life po ng ating senior pastor is buhay po ng pananalangin. Is buhay po yan ng pananalangin. Kaya po hanggang ngayon nandyan eh. Kaya po hanggang ngayon naninermon sa atin eh. Nagtuturo po sa atin eh. Kasi po bakit? Yung pong tao na yan, hindi po siya nagpipreach lang tapos hindi niya ginagawa. No. He was actually so vocal kung paano po siya lumaban sa pananalangin. Ang sabi nga po niya, without prayer, kung hindi po siya nangangahawakan sa ating pong Panginoon, maluwa na yung mete. Ang sinasabi ko lang, imagine yung blessings po na ine-enjoy dapat natin kung ine-enjoy po natin yung pananalangin. Imagine yung battles po na napanalunan sana natin kung ine-enjoy po natin yung panalangin. Alam niyo po, there are battles. Most of the battles that we have are won, hindi po sa physical realm. They are won in prayer time po natin. Yung pong labanan, hindi po dito. Ito po yung outcome na lamang kung ano po yung nangyayari sa spiritual realm. Kaya kung hindi ka nananalangin, kamusta kaya yung buhay mo, kapatid? Prayerless Christian is a powerless Christian. Wala kang kapangyarihan kapag hindi ka nananalangin. Anong ibang lalaban mo sa kaaway? Maganda ka? Anong ibang lalaban mo sa kaaway? Mayaman ka? Kalyana ka, Satanas. Pero sobrang takot po si Satan sa mga Kristiyano na nag-e-enjoy po sa pananalangin. Sobrang takot po ni Satan sa mga Kristiyano na alam po nila yung kapangyarihan ng pananalangin. Kaya pakisabi naman sa katabi mo, manalangin ka na. Pray less and you'll sin more. But when you pray more, sigurado po to, you'll sin less. Hindi ko po sinasabing mamumuhay na po tayo sa sinless perfection ng buhay. No, we're far from that. Nasa mundo po tayo. Nasa pabagsak po tayo ng mundo. Nasa laman pa po tayo, magkakamali po tayo. Pero kung ikaw, kapatid, nag-e-enjoy ka sa pananalangin, kung ikaw, kapatid, you are enjoying that intimate moment with God sa pananalangin, sinisigurado kung hindi mo na-enjoy yung kasalanan. Sinisigurado kong mas oohan mo ang pinapagawa ng Panginoon kaysa sa paggawa ng kasalanan. Kaya po maraming mga Kristiyano kuno na hanggang ngayon nakadapa, nag-e-enjoy sa kasalanan because I do believe with all my heart, 100%, kagaya ng pinag-uusapan po natin, yan yung mga Kristiyanong ayaw manalangin. Yan yung mga Kristiyanong 2 minutes pa lang naiinip na. Ito yung mga Kristiyanong mas gustong manood ng mga telenovela kaysa manalangin at makipagniig sa atin pong Panginoon. Pero praise God, alam ko wala nang ganyan sa Calvary. Parang meron pa rin ata. Check po natin yung mga puso po natin. Actually, ito pong pag-aaralan po natin, assessment po to. Kung talagang nagiging kawangis po natin ang ating Panginoon. Jesus often retreated to quiet, solitary places to recharge with God. Pakisabi po, recharge. Alam niyo po yung cellphone po natin, palagi po yan nalolobat eh. Sino po sa inyo yung more than 2 times nag-charge ng cellphone isang araw? Wala. Praise God, walang addict. Kasi po kung more than 2 times ka nag-charge sa isang araw, palagi mong ginagamit. Okay? Ang sinasabi ko po dito, kung si Jesus po, nag-charge po sa ating Panginoon, sino pa tayo para hindi manalangin? Sino ka? Sino ako? Para magmataas. At hayaan na lang na hindi, okay lang, may grace naman ng Panginoon. That's the very problem po. We are using the grace as a license to sin. We are using that grace as a license na lumayo po sa Panginoon. Tapos kapag nasa pinaka-rock bottom ka na, dun mo na lang aalalahanan, oo nga pala, ang Lord pala yung source ko. Alam niyo po, ang isang Kristiyano, palagi po dapat yan, nag-e-enjoy kausap ang Ama niya. Kasi po, nung si Jesus nandirito po siya, alam niyo po kung anong ginagawa niya? Before, during, and after ministry, nagpipray po yan. Check po natin yung Mark 1:35, very early in the morning. Umagang-umaga, while it was still dark, ang sabi po ng ilang theologians, it is around 3 a.m. or 4 a.m. Ano po yung ginagawa ni Jesus? Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where kung saan po siya nanalangin. Nag-isolate po siya para manalangin. Ang sabi po ng Luke 5:16, but Jesus often, pakisabi po often, yung pong often, madalas. Kadalasan, ito po yung ginagawa ni Jesus. Often withdrew to lonely places and ano po yung sinabi ng Matthew 4:23 after he had dismissed them? Yung context po nito, after po niyang pakainin yung 5,000 men, excluding women and children. Tapos pinauna niya po yung mga disciples po niya. Then ang sabi dito, after he dismissed them, he went up to a mountainside by himself and there that night,
He was alone. So kung si Jesus na Diyos, nananalangin po siya often sa kanyang buhay, dapat mas lalo na po tayo. He was perfect. We are not. He was God. We are not. Hindi po siya nagkakamali. Nagkakamali po tayo. Pero pinakita lang po ni Jesus na kung siya, palagi niya pong kausap ang Panginoon, mas lalo na po dapat tayo. Kasi po bakit? Uulitin ko lang. Nasa flesh po tayo eh. Nagkakasala pa po tayo eh. Kailangan pa po natin magdepende lalo sa atin pong Panginoon habang nandirito po tayo. Kasi po bakit kapag hindi ka na nagpe-pray, parang sinasabi mo sa Panginoon na, Lord, this day, hindi kita kailangan. Kaya po kailangan po yung pananalangin. Actually, sa countenance po ng isang tao, malalaman mo po, madidiscern mo kung yung isang tao talaga nananalangin o sa church lang nananalangin. Kung talagang nagpe-pray yung tao o sa pagkain lang nagpe-pray yung tao po na yan. Madidiscern po natin yan. Iba po yung countenance sa ibang lengguwahe po, iba po yung aura ng tao mapanalangin. Yung pong tao mapanalangin, palagi pong masaya po yan. Ngayon, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo po yung katabi mo, huwag ka mahiya ka. Sige, tignan mo lang. Tumingin ka lang nga ni. Ang hirap naman tignan. Makikita mo po yan. Kung pong yung katabi mo, bugnutin. Una, papangit yan. Pangalawa, sigurado ako hindi nag-e-enjoy yan sa pananalangin. Kasi po bakit? Ang sabi po ng 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Pero kung yung company mo is good, ang sabi po niyan, ay di mas maganda. Kasi mas nakakatulong mo. Kung sino yung palagi mong kasama, nakakawangis mo. At naniniwala po ako na kung nandito po si Jesus, hindi po siya nandito na, may gera. Ay, ang taas ng gasolina. Alam ko po, naniniwala po ako with all my heart, knowing who Jesus is, sa Biblia, naniniwala po ako, puno pa rin po ng kagalakan si Jesus. So kung palagi ka nananalangin, nakakawangis mo si Jesus. At kung nakakawangis mo si Jesus, dapat palagi kang masaya. Once again, tingnan mo yung katabi mo. Ngayon, alam nyo na. Bugnutin ba yan mapanalangin? Ako po, naniniwala ako, sasabihin kong tapatan sa inyo, ang pangit mo na Kristiyano ka pero bugnutin ka. Yung hindi ka makausap, yung, sister, meron ka ba? Tigilan mo ako. Huy. Yung pong topic natin, maging kawangis si Kristo, hindi maging kalaban ni Kristo. Nakukuha? So, ang ibig ko pong sabihin dito, kung si Jesus po, ginagawa po natin yung ginagawa niya, sigurado po ako, lilitaw po yan sa ating pong katawan. Lilitan po yan sa ating physical, sa spiritual na countenance po natin. Makikita po yan. Kaya po papansinin ninyo, kung sino po yung mapanalangin, palagi pong merong lumalapit na tao sa inyo eh. Uy, pwede mo ba akong pag-pray? Kahit po hindi mga Kristiyano, ang sasabihin pa sa inyo yan, di ba close kayo ni Lord? Kasi nakikita sa inyo na nananalangin ka eh. Kung hindi ka nagpe-pray, bakit hihingi ng prayer request sa ibang tao? Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? Natututo naman po ba? May naiintindihan po ba? So buong buhay po ni Jesus, yan, uulitin ko lang, before, during, and after, He was prayerful man. Nananalangin po siya, nananalangin. So, lalo na po sa atin. Prayer is finding rest and peace in the presence of God. Ito po yung nabibigay ng prayer. Yung pong pananalangin po natin, kaya nga po hindi siya puro pahingi lang eh. Ang gusto po ng Panginoon, maranasan po natin yung kapayapaan at yung kapahingahan na hindi po kayang ibigay ng mundo. Imaginein mo, lahat nasa gasolinahan. Ikaw kumukuya ako sa bahay. Kasi po bakit? Alam mo magpo-provide ang Diyos eh. Alam mong hindi ka papabayaan ng Panginoon eh. Lahat nagpapanik na. Kasi baka mag-World War III. Kasi po kapag naggera na, yung Pilipinas, bila na lang mawawala sa mapa yan. Kapag po tinira po tayo ng missile, wala tayong Iron Dome na pangdepensa. Wala po tayong ganyang kakayanan. Yung pong helicopter natin, ilan lang. I mean, sobrang liit po ng kakayanan ng Pilipinas kumpara sa mga bansang nagigera po ngayon. Pero tayong mga Kristiyano, mas excited pa nga tayo eh. Kung sakali mo maggera, ibig sabihin, kung mamamatay man po tayo, praise God, langit tayo. Tignan mo yung katabi mo kung langit pupunta yan. Makikita mo sa mukha yan. Maniwala po kayo. Makikita mo sa mukha yan. Yan po yung taong kahit nabombahin mo ko ngayon, okay lang ako. Kasi sigurado ako sa langit ako pupunta. Nakukuha po ba?
Yan po kasi nga po, mapanalangin ka. Excited ka makasama mo, yung kinakausap mo sa panalangin. Kasi po, naniniwala ako, correct me if I'm wrong, na kung hanggang ngayon takot kang mamatay, meron pong konting problema dyan. Ano po yan? Hindi mo kilala kung sino yung Diyos mo. Hindi ka sigurado kung saan ka pupunta o meron ka bang kasalanan tinatago. Kung takot kang mamatay hanggang ngayon, pero naniniwala po ko sa ating lahat, excited po tayo. Amen. Praise the Lord. Sinong gustong mauna? Joke lang. Sa panahon po ng Panginoon. Okay, sa panahon po ng Panginoon. Jesus withdrew to solitary places to connect with God, seek guidance, and recharge. So, meron po ako nabasa ang sabi niya, if this was Christ's necessary habit, how could it be any less for us? Sabi dito, why would we not rise when God calls, get up and go to a secluded place and pray there? Alam niyo po, napag-aralan po natin to way back, parang last month po ata. Kailangan po nating balikan yung mga secret places po natin. Kailangan po nating upuan, luhuran yung mga secret places po natin. Kasi po, ano po yung secret place mo? Yan po yung lugar sa bahay po ninyo kung saan ka nakaupo, na nakikinig lang po sa ating pong Panginoon. Kung saan ka nagdi-devotion, yan po yung war room mo or prayer room mo. So, kailangan po, meron po tayong ganyan. Jesus prayed all night because of an important decision. Ulitin ko, dahil po sa sobrang pananalangin po ng Panginoon, dito pong babasahin po natin, I do believe, hindi po siya natulog dito sa kakapanalangin lang po. Luke 6:12-13. One of those days, Jesus went out on a mountainside to pray. Spent the night praying to God. Spent the night praying to God. When morning came, He called His disciples to Him and chose 12 of them, whom He also designated apostles. Imagine, dahil kailangan po niyang pumili, dahil pipili po siya ng apostles po niya. So naturo po sa atin to. Kahapon po nabanggit din po to ni Pastor Manny. Yung pong disciples, hindi po sila 12 lang. Hindi po sila 12 lang. Yung pong 12, yun po yung mga apostles. Yung pong disciples, sobrang dami po niyan. Lahat ng mga sumunod po kay Jesus, they were the disciples po. Pero ang sabi po dito, dahil merong important decision, hindi po natulog ang Panginoon dahil nanalangin po siya. Imagine, alam mo naman po ng Panginoon dapat eh. Kilala naman po niya, ikaw, ito yung pipiliin ko. Pero pinakita po niya sa atin na kapag gagawa po tayo ng decision sa buhay, kailangan nananalangin din tayo. Kailangan nagpipray po tayo. Ganyan din po yung ginawa ng mga disciples po niya nung pipiliin po kung sino po yung papalit kay Judas. So, meron po silang nakita kasi meron pong standard na sinet po yan. Kailangan spirit-filled, kailangan nakita yung buhay ni Jesus, kailangan ganito, kailangan ganyan. So, meron po silang nakita. So, they nominated 2 men. Joseph called Barsabas, also known as Justus, and Matthias. Then they prayed, Lord, you know everyone's heart. Show us which one of these 2 you have chosen. So, nanalangin po sila. Hindi po sila nagbotohan. Kasi naniniwala din po ako na kung nagbotohan po sila dito, magkakaroon ng division sa mga disciples. Magkakaroon po ng kampihan. At kapag meron ng kampihan, magkakaroon ng siraan. At kapag meron ng siraan, ayun na yung literal na politika na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ano pong meron sa politika po natin? Tama, magulo. Ang gulo eh. Sobrang gulo. Meron pong mga magkakapatid, nag-aaway-away. Pero praise God, hindi po ganyan yung ginawa po nila. Hindi po sila nang hula, hindi po nila pinili kung saan po sila magbe-benefit. What they do is this. They did pray to God. They asked God. Kasi po bakit? Sa atin din po. Kunyari po, kayo ng mga magulang, sa lahat po ng mga magulang, magtaas po ng kamay. Yeah. Tinitingnan ko po kung i-deny nyo yung mga anak ninyo eh. Ayan. Naniniwala po ako. Ayan. Naniniwala po ako na yung gusto po ninyo para sa mga anak ninyo yung the best. Ayan. Pero naniniwala din po ako because I've heard a lot of stories na yung pangarap mo or yung pangarap ng isang magulang, gusto niyang mapasa sa anak. Meron po ako narinig dahil gusto niya mag-beauty queen. Hindi nangyari sa kanya. Gusto niya yung anak niya maging beauty queen. Eh, lalaki. Di pwede. So, ang sinasabi ko lang po dito, minsan, pinupush po natin yung mga pangarap natin sa mga anak po natin. Alam niyo po, kapag po meron po kayong mga anak, hindi ko po sinasabi to dahil may anak na ako. Wala pa. We're praying. We're praying still. Pero wag niyo pong pamili yung mga anak niyo. Tanungin niyo po yung Diyos. Tanungin niyo po yung Lord kung ano pong gusto niya para sa mga anak ninyo. I do believe, once again, na kayo po gusto po ninyo yung the best para sa mga anak ninyo. Pero mas naniniwala pa rin po ako, mas gusto pa rin po, mas alam pa rin po ni Lord kung ano po yung mas nakabubuti para sa mga anak po ninyo. Kasi sa atin din po ganyan eh. We have plans on our own. We have plans po para sa mga sarili po natin. Pero higit na mas maganda yung plano po ng Panginoon. Kaya po dapat dun po tayo. Kaya po dapat yun po yung hingin po natin. In choosing a ministry, in choosing your partner in life, lalong-lalo na
Sinabi ko din po ito kahapon, do siguro dito, mga konti-konti na lang yung naghahanap ng partner sa buhay. Sino po yung mga naghahanap ng partner sa buhay? Magtaas ng kamay. Ayan. Sige po, sinasabi ko sa inyo. Kung nagpipray kayo ng partners, meron po akong nakikita, gumaganyan, no? Nakikita po ni Lord yan. Baka ngayong service mo makikita yan. Sino po sa inyo nagpipray pa ng partner? Yung mga single pa, tapos po, hindi po nakakaya maging single? Hindi po nakakaya maging single? Alam niyo po, sobrang importante po nang makahanap po kayo ng partner po na nanggaling sa Diyos. May karugang ko, tingko kilala, magtasya ito yung asawa. Kasi po bakit? Kagaya po ng nasabi ko po sa mga kabataan, no? Kapag po pipili ka ng partner, hindi ka lang pumipili ng partner mo. Pumipili ka rin na magiging kasama mo, na magiging magulang ng mga anak mo. E kung demonyo yung ugali niyan, kawawa po yung mga anak po ninyo. Kaya po hindi po yung basta nagustuhan mo lang, okay na. Kapag kinilig ka, okay na. Kung gusto mong kumilig, umihi ka lang. Unlimited pa yan. Alright? Ang sinasabi ko po dito, lalo na sa mga ganito pong klase ng mga desisyon sa buhay, kailangan po nating manalangin. Amen po ba? Di ang alwapisano mo ito nasawa. Tapusin po natin yung service. Sa lahat po ng decision po natin, always ask the Lord, Lord, tama po ba to? Lord, ito po ba yung gusto mo para sa akin? Lord, gagawin ko po ba to? Hindi lang po sa malalaki, maging sa maliliit po na desisyon. Ito po yung pagkakamali ng karamihan ng mga Kristiyano. Yung po mga malalaking decision lang, ano yung career ko, ano yung business ko. Pero yung mga maliliit na decision, Lord, tutuloy pa ba ako dito? Minsan hindi po natin tinatanong. Kaya po tayo napapahamak. But I hope simula po ngayon, lumapit po tayo sa Panginoon. Ang sabi po dito, let's make prayer our first step, not our last resort. Like Jesus did. Kasi po ito po yung naging buhay po ni Jesus sa atin. Once again, Satan knew that once you become so intimate with God in prayer, you will walk in your God-given purpose and authority. Kaya po ano po yung ginagawa ni Satan sa mga prayer life po natin, pinapakita po ni Satan na yung pananalangin nakakainip. Pinapakita po ni Satan, gusto pong maramdaman ni Satan natin na kapag nanalangin na yung 3-minute prayer leader po natin, nahihinip na tayo. Na kapag nasa bansa na, yes, patapos na. Kapag nabanggit na yung China, yes, mabuborn again na, tapos na. Alam niyo po, kaya po gusto ni Satan na huwag kang manalangin or bawasan mo yung oras mo ng pananalangin kasi natatakot po sa Christian. Alam niyo po si Satan, hindi po siya takot sa mga Kristiyano nag-a-attend na Sunday service. Mas natatakot po si Satan sa mga Kristiyano na araw-araw nag-e-enjoy sa pananalangin. Kaya kung gusto mo matakot sa iyo si Satanas, manalangin ka kapatid. Because you will walk in your God-given purpose and authority. So be like Christ in intimacy with God because Jesus frequently spoke about the Father. Pagkasabi po, frequently spoke. Ayan. Kapag intimate ka sa Lord, kapag mahal mo yung Lord, palagi mo siyang ikukwento sa iba. Kuha. Kaya po alam nyo, lalo na ito po na nagiging witness po ako dito, every prayer meeting, meron kang maririnig dyan, palagi niyang kinikwento yung mga anak niya, yung asawa niya. Kasi po bakit? Intimate siya eh. Meron pong maayos na relasyon eh, palaging kasama eh. Kaya po yung bukang bibig, kung ano yung nangyayari dun sa buhay ng tao na yan. So kung ikaw, intimate ka sa Panginoon, hindi pwedeng hindi mo siya ikwento sa iba. Hindi pwedeng hindi po natin siya ipamahagi sa iba. Ang sabi po dito, meron po mga Bible verses, so hindi po natin sila pag-aaralan lahat. Picturean nyo na lang po na kung saan po si Jesus, palagi po niyang kinukwento kung sino po yung Ama sa ibang tao, lalo na sa kanyang mga disciples. So on the Father's nature, authority, and unity with the Son, ang sabi po, yan po yung mga verses. So kinukwento po ni Jesus. Si Jesus po yung nagsasalita po dyan. On the Father's love, kung gaano po kapag mahal, kabuti ang ating pong Panginoon, kung paano po siya magpo-provide. Yan po yung mga verses na yan. On the Father and the way to salvation. Kasama po dyan John 14:6. So ito po yung mga patunay on the Father and the Holy Spirit na si Jesus po mismo, nung nandirito po siya, hindi po siya tumigil na ipagsabi kung sino po yung Ama sa ibang tao. Kasi po bakit? Meron pong isang word tayong pinag-aaralan simula kanina. Kasi po intimate po sila. So kapag sinabing intimate ka sa ayaw at sa gusto mo, ikukwento mo yung tao na yan sa iba. Lalo na po yung Diyos po natin. Kung puno yung puso mo ng atin pong Panginoon, imposibleng hindi mo siya ipagkalat sa iba. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi po ng Deuteronomy 6:6-7, "These commandments that I give you today are to be on your hearts.
Dapat po nasa puso po natin, nasa kaisipan po natin. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Ang ibig po sabihin nito, sa lahat ng ginagawa mo, kailangan po pag-usapan po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa mga buhay po natin. Ang sabi po ng Deuteronomy 4:9, but watch out, be careful never to forget. Huwag daw po natin kalimutan what you yourself have seen. Do not let these memories escape from your mind as long as you live. And be sure, pakisabi po, be sure. Be sure to pass them onto your children and grandchildren. Kailangan po ipasa po ninyo. For example, sa lahat po ng merong anak, merong apo, alam ko nag-i-enjoy kayo sa mga apo po ninyo. Alam nyo po kaysa sa Coco Melon at saka Coco Martin yung tinuturo nyo po sa kanila. Ituro nyo po sa kanila si Jesus. Because naniniwala po ako, the greatest thing we can live for our children is not education. It is salvation. Kaligtasan. Kailangan po nating iwan sa mga anak po natin yung pong salita po ng Panginoon. Kasi po bakit? Wala pong ibang magtuturo niyan kundi po tayo na nakakikilala sa Diyos. So kailangan po palagi po nating sabihin sa kanila. Kaya po ito po yung tinuro din sa amin ni Pastor Manny na yung testimony po natin. Kahit paulit-ulit, kailangan i-testify pa rin po natin siya. Para hindi po natin makalimutan. So kapag nagtitestify ka, nagpapatotoo ka, okay, sa CEO mo, sa family mo, sa mga kaibigan mo, ka-sisters mo, ayan, kapag nagpapatotoo ka, hindi ka lang nagpapatotoo sa kanila. Hindi lang po yun yung reason mo. Una, you are giving God the glory. Second, you are reminding yourself of how good God is. Pangatlo, you are encouraging them na kung ito yung ginawa ng Panginoon sa'yo, kaya din gawin ng Diyos sa kanila yon. So hindi ka lang nagte-testify for the sake of testifying. Pero meron pong mga tao na nagsasawa sa testimony. Yung pong, paulit-ulit yung testimony. Kesa naman kayong paulit-ulit kung magbusit. Kesa naman kayong paulit-ulit, tamang pisabihan ng problema. Tayo nga, pisabihan ng Ginoo. But di na lang po natin pag-usapan kung gaano po kabuti ang Diyos. Ako po naniniwala na yung mga nagsasawa sa testimony, yan po yung mga taong walang iti-testify. Kasi po, puro reklamo sa buhay. Nagtitestify nga, nagre-reklamo na eh. Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin. So kung meron pong ginawa yung Panginoon, huwag niyo pong ipagkait. Huwag niyo pong solohin. Kapag po meron pong sinagot na panalangin ng Panginoon, i-share po ninyo. Ano ngayon kung yung sinagot na panalangin ng Lord, pambayad ng 1 month mo na kuryente? Praise God, provider pa rin ng Panginoon. Ano ngayon kung pinagaling ka lang sa lagnat ng Panginoon? Praise God, nagpapagaling pa rin ng Diyos. Ang sinasabi ko lang po dito, huwag mong ipagdamot yung pinaparanas sa iyo ng Panginoon. Because you might not know na meron pong tao na nangangailangan ng same encouragement na naranasan mo. Hindi mo lang po alam, meron na palang broken dyan na kasiyo mo na nangangailangan. Na inuudyokan ka na ng Holy Spirit na mag-testify ng Wednesday. Tapos ikaw nahihiya ka, pero hindi mo alam na kapag nagsalita ka, merong buhay na nababago because of what God did sa buhay po natin. Kaya ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin eh. Psalms 103:1-5. Basahin ko lang po na mabilis. Praise the Lord, O my soul. All my inmost being, praise His holy name. Papurihan po ang Diyos. Praise the Lord, my soul. And forget not all His benefits. Forget not all. Pakisabi po, all. Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng all? Lahat. Lahat ng ginagawa po ng Panginoon sa atin, huwag po natin kalimutin. Huwag po natin makalimutan. Ano po ba yung ginawa sa atin ng Panginoon? Who forgives all your sins? Pinatawad po tayo sa mga kasalanan po natin. Pinagaling po tayo sa lahat ng mga karamdaman po natin. Niligtas po tayo sa kapahamakan and crown you with love and compassion. Ano pa po yung binigay ng Panginoon sa atin? Verse 5, who satisfies your desire with good so that your youth is renewed like an eagle's. Kaya po alam nyo, sino po sa inyo yung nakapag-attend ng last Wednesday? Taas po ng kamay. Yung nakapag-attend last Wednesday po, na prayer meeting po natin. O hindi po kayo nakapag-attend, panoorin nyo po yung naging prayer meeting po natin. Ay, grabe. We were there at the back na kinanta po yung goodness of God. Yan po kasi, kami po mag-asawa. Yan po yung ano po namin yung maglakad na kayo ng asawa ko, Nanita. Basta yung kasal namin. Oh, my life. Pangit ng boses eh. Pero maganda yung kanta. Alam niyo po habang kinakanta kasi si Gracia yung kumanta na naman dun eh. So, syempre nagre-reminisce ka kung gaano po kabuti yung Panginoon, no? Tapos alam niyo po,
kapag ni-remind mo yung sarili mo of how good and faithful God is in your life, andiyan makanano ka karagol, luhod ka kaya harapanan ng Ginoo. Kahit gaano katigas yung puso mo para sa'yo, siguradong iiyak ka kung gaano naging mabuti yung Panginoon sa buhay mo. Kaya kung nalulungkot ka, kapatid, kung nababad trip ka, kung galit ka sa mundo ngayong araw na to, alalahanin mo lang kung gaano naging mabuti yung Diyos sa'yo. Sigurado ako mayroong magbabago. Sigurado po ako mayroong magbabago. Kasi po bakit? Ito po yung kailangan po natin gawin. Patuloy pong alalahanin po natin kung gaano po kabuti yung Panginoon po sa atin. Kahit doon lang po Hanggang ngayon, buhay ka, katapatan po ng Diyos yan. Hanggang ngayon, malakas ka, katapatan po ng Diyos yan. Hanggang ngayon, humihinga ka, katapatan pa rin po ng Diyos yan. Kaya nga po ang gagawin po natin. Lalo na po ako, I salute, I honor lahat po ng mga matatanda. You experience God way more kung paano po namin nararanasan ng Panginoon kami mga kabataan. Pinakita na po ng Diyos kung gaano po siya kabuti sa inyo. I do believe, alam nyo po, kung babalikan nyo po simula kung kailan nyo po nakilala yung Panginoon, hanggang kung ilang taon na po kayo ngayon, hindi po kayo matatapos. Hindi po kayo matatapos kasi po bakit? Simple lang. Kasi ganyan po naging mabuti yung Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya kung meron kang kapagsubukan ngayon, kapatid, just an encouragement po sa atin. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon, alalahanin mo, siya na Diyos na pinaglilingkuran at sinasambo mo ngayon ay siyang parehong Diyos na hindi magkukulang. Siyang parehong Diyos na hindi ka pababayaan. Siyang parehong Diyos na yayakap sa iyo. At siya yung parehong Diyos na magpo-provide lahat ng mga pangangailangan mo. Paalalahanan po natin yung mga sarili po natin. Kasi po bakit? Ang sabi po, tapusin ko po yung mga verses dito. Mark 16:15, He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Preach the gospel to all creation. Sino po yung gospel? Si Jesus. Kailangan po natin palaging banggitin si Jesus. Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciples of all nations. Ano po yung gagawin po natin? Teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ang sabi po dyan, kailangan po maging witness po tayo. So, baptizing them, and kailangan po, tayo po, we are called to be witnesses of God. Tama po ba? At wala kang makikita na tinawag sa korte na witness na nananahimik. Kapag po tinawag ka ng witness sa korte, kailangan magsalita ka. Sabihin mo kung ano yung nakita mo. Sabihin mo kung ano yung naranasan mo. Tayo po mga Kristiyano, ito po yung panawagan po natin sa Panginoon. Kailangan po maging witnesses po tayo. So hindi pwedeng witness ka tapos nananahimik ka. Kapag witness ka, dapat proud ka sa Diyos na meron ka. Kapag witness ka, dapat masaya kang binabahagi yung good news na yan. Uy, alam mo, meron akong good news sa'yo. Hindi maniniwala sa iyo yan kung ganyan yung mukha mo. Kailangan po masaya ka. Alam mo, meron akong pag-asa. Alam niyo po sa CU po namin, every time na meron po nagtitestify, kaya po yung CU po namin, kulang yung 2 oras Kasi po, una, syempre, kakain kami, matagal. Yung shawarma po ng ka-CU po namin, bili na po kayo, PhilMed Cuisine. Ayan. Tapos kapag nag-testimony po yan, lahat Bilang tamo ka CU ko? 342. Nasa ano po kami? 11, 12, 13, mga ganyan po kami na nagsisiyo. Lahat po yan, weekly merong testimony. Kaya po testimony pa lang, puno ka na Tapos pag-usapan pa yung salita ng Panginoon, mabsina ka physical, so sobra ka pa spiritual. Kaya sino po yung wala pang siyo dito? Mabilis lang, please, sorry. Sino po yung wala pang siyo magtaas ng kamay? Meron po dyan. Sige po, pakataas lang po natin yung mga kamay po natin. Mga forerunners na nandyan, please pakitignan lahat na nakataas ng kamay. Meron pong mga walang CU, lapit po kayo sa mga ushers po natin para mabigyan po namin kayo ng CU. Kasi po bakit? Sobrang saya po sa CU. Lahat na nag-enjoy sa CU, magtaas ng kamay. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So please, afterwards po, lapitan po nyo yung mga usher po ninyo para po makuha po yung contacts ninyo para mabigyan po kayo ng CU. Kasi po bakit? Sa CU pa lang, makikita mo na kung gaano kabuti ang Diyos. Makikita mo na kung gaano po kabuti ang ating pong Panginoon. So, ang sabi po ng Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you." Ito po yung sinasabi ko. "And you will be my witnesses." Ito po yung primary purpose. Magiging witnesses po tayo in all Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Sayang yung power kung hindi mo ginagawa yung purpose. Church, sayang yung purpose ng Holy Spirit sa buhay mo kung hindi mo ginagawa yung panawagan mo sa Kanya. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and then you will be my witnesses, said the Lord.
So kung hindi ka nagwi-witness, ahanin mo yung power. Ang sabi nga po ni Pastor Manny kagabi, kung hindi ka nagwi-witness, para mo sinasabing walang kwenta yung Holy Spirit sa buhay mo. Para mo sinasabing wala yung Holy Spirit sa buhay mo. So para mapatunayan natin na meron po tayong Holy Spirit sa buhay, mag-witness ka. Pakisabi po, mag-witness ka. Mabilis na testimony lang po. This week po, nagbiyahe po kami ng Cebu. And syempre, purpose, mag-relax, mag-enjoy, yan. Mag-beach, ganun. Kumain ng mga ano doon, mga mango, dried mango. So, nandun po kami. Bumiyahe po kami na Sunday ng gabi. So, nakadating po kami around 8 p.m. doon. And then, ito po yung pinagawa lang po ng Panginoon sa amin. Meron po tayong kasamang mangilang-ilang mga kabataan dito. Alam niyo po, praise the Lord. Lahat po ng mga nasakyan po namin, may it be buses, may it be Maxim na car po. Lahat po napanalangin po namin. At palagi pong merong good testimony yung bawat isa. Every time na pupunta po kami dun sa tinitirahan po namin. Kasi po alam nyo, yung pong unang nasakyan po namin, si Kuya Warlito. Once again, Kuya Warlito, kung nanonood ka, manood ka. Ayan. Ito po yung sinabi niya. Pinag-pray po namin. Papunta pa lang po kami sa tutulugan po namin. Sineran po namin. Kinukwento kung gaano po kabuti ang Diyos. Binigyan po namin ng extra tip. Sobrang konti lang po ng tip. Pero alam niyo po kung ano yung sinabi niya? After po namin siyang ipag-pray, ito yung pinakamalaking tip na na-receive ko sa buong buhay ko. Sabi ko, nagtataka ako. Kasi yung binigay lang namin, magkano lang. Pero alam niyo, sabi niya, hindi po yung pera, kundi yung pinanalangin po namin siya. Are you getting the point? Nakikita po ba natin kung gaano ka-importante yung makakagawa ka ng impact dahil lang palagi lumalabas sa bibig mo si Jesus? Kasi po ganito yan. If you are intimate with God, you can't stay silent about Him. Kung talagang intimate ka, mahal mo yung Panginoon, hindi pwedeng manahimik ka patungkol sa Kanya. Kaya nga po, karamihan sa mga nakakapag-invite na mga kaluluwa, karamihan sa mga nakakapag-share ng gospel, yan yung mga taong sobrang in love sa Panginoon. Kaya kung hindi pa po natin nagagawa yan, baka nakukulangan po tayo ng oras sa Diyos. Lumapit po tayo sa Panginoon. Hindi pa po tapos ang oras po natin. May pag-asa pa. Pakisabi po, may pag-asa pa. Ayan. Kailangan po nating ibahagi si Kristo. Marami po nangangailangan sa Diyos. Actually, the very reason na tayo pong lahat nandirito ngayon, it is because somebody told us about Jesus. Meron pong tao na kapag sabi sa atin na si Jesus siya yung daan sa kaligtasan, na si Jesus siya yung pag-asa, na si Jesus siya yung magbibigay ng comfort. Kung naranasan po natin yun, who are we to be selfish, not to share it with other people? Alam niyo po, ang daming broken sa labas ngayon. Sobrang dami pong broken sa labas ngayon. Last 2 weeks ago, we did recollection po sa mangilang-ilang school. Isa po dito, isa po sa isang public school. Grade 6 students po. Alam niyo po kung ano yung napagdadaanan ng mga grade 6 students? Sexual immorality. Grade 6 students who are bearing the pain and traumas na hindi pa nila dapat nararanasan. Meron po sa kanila, they know. Nakikita po nila yung parents po nila nag-cheat. Pero wala po silang magawa. Ito po, ganito po ka-broken yung mundo. These are grade 6 students. Grade 6 students who attempted. Nakunin po yung mga buhay po nila. Alam niyo po kung ano yung sagot sa ganitong klaseng sakit? Si Jesus lang. Pero papaano po nila malalaman si Jesus kung tahimik ka dyan? Kaya nga po yung panawagan sa atin, it is for us to go out and make disciples, to go out and reach out, go out to be witnesses of God. Hindi po enough na Kristiyano ka pero nakaupo ka lang. Meron po tayong kanya-kanyang dapat gawin. Yan po yung ibahagi po, yung good news. Na yes, you may be broken, pero ang God ang restorer. Yes, meron ka nga problema ngayon. Yes, meron nga trauma. Yes, wala nga yung father mo. Pero meron tayong perfect father. Paano po nila malalaman yan? Hindi po ituturo ng mundo yan. Tayo po yung magtuturo sa kanila. So kung tahimik ka na Kristiyano, kapatid, hindi mo ginagawa yung purpose mo. Sayang po yung buhay na binibigay po sa atin ng Panginoon. Nakukuha po ba natin? In a world full of bad news, listen to this, we are called to carry that good news. And that good news of Jesus Christ. Nakukuha po ba? Nakukuha po ba? Patapos na po tayo, 3 oras na lang. Be like Christ in intimacy with God because Jesus fulfilled all the will of the Father. Lahat ng gusto po ng ating pong Panginoon. Hindi po niya alam lang kung ano yung papagawa ng Panginoon, kundi ginawa po niya kung ano po yung pinapagawa ng Panginoon. Ang nagmamatter po dito, hindi po yung knowledge. Sa Christianity, hindi po parunungan. Ito po yung alam ko kataga po to ni Pastor John Overlook-Lucan. Sa pagiging Kristiyano po, hindi po parunungan. Pasunuran po tayo.
pagsunod po sa atin pong Panginoon. Si Jesus po, ang sabi niya dito, John 4:34, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Kaya po, makikita po natin yung contrast na pagtuturo po sa atin ng Bible ng ating pong pastor. Kaya po nung nagtanong yung mga disciple, "Teach us how to pray." Ano po sinagot ni Jesus? "This is how you should pray. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come. Give us this day our daily bread." Yung daily bread po, it just not talk about provision. Hindi lang po siya about sa pagkain po natin. It talks about kung ano po yung pinapagawa ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay po natin. Kaya nga po kapag sinasabi natin, "Give us this day our daily bread." Lord, ibigay mo sa akin kung sino yung pagpipray ko. Lord, turuan mo ko kung paano ko i-share yung gospel mo. Yan po yung meaning. Deeper meaning po ng "Give us this day our daily bread." Ang sabi po ng John 6:38, "For I have come down from heaven not to do my own will, but to do the will of Him who sent me." Sabi po ng John 8:29, "The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him." Ang sabi po dito, to be like Jesus, prioritize God's will. Let it guide you, let it guide your actions and decisions, and seek to please Him in everything. Kailangan po unahin po palagi natin lahat ng pinapagawa ng Panginoon. Kasi po bakit? Paulit-ulit po nating sinasabi dito po sa pulpito na to that the best thing that can happen in a person's life is the will of God. Ulitin ko po, kahit gaano po kaganda yung plano mo sa buhay mo, mas magandang higit yung plano po ng Diyos para sa iyo. Para sa atin pong lahat yan. Luke 22:41-42, "And he withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done." Ito po yung sobrang raw, sobrang honest na state ng Panginoon, ng ating pong Panginoong Jesucristo. 3 times he asked this po. Mababasa niyo po sa gospel po yan. Na, "Father, if you are willing to take this cup away from me," ano po yung cup na yan? Cup of suffering. Na magdudusa po siya because nandun din po yung cup, yung pong wrath of God. Kasi nga po, kailangan po mayroong magbayad sa kasalanan ng tao, sa judgment po na ihuhulog ng Panginoon. Pero ano pong sinabi ni Jesus? "Lord, tanggalin mo po ito sa akin. Pero hindi po mangyari yung aking kagustuhan. Mangyari po nawa kung ano yung kalooban niyo po sa akin." And I hope we will come to that point of our lives. Na dumating po tayo dun po sa point of realization na yon, na mas magandang higit po yung gusto ng Panginoon. Hindi man po natin maintindihan. Hindi po natin maintindihan lahat ngayon. Pero kapag sumunod po tayo sa kagustuhan ng Panginoon, masasabi po natin yung katagang, "Buti na lang sumunod ako. Papuri sa Diyos, sumunod ako." Mas maganda na po yung katagaan na, "Buti na lang sumunod ako," kaysa sa, "Sana pala Lord, sumunod ako." Nagigets niyo po yung point? Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? Ang sabi po ng Matthew 7:21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven." Hindi po porket tinatawag mo siyang Diyos, nag-a-attend ka dyan, ligtas ka na. Kailangan po ginagawa mo kung ano po yung pinapagawa ng ating Panginoon. We call Him Lord. But up until now, we are fruitless. Wala kang bunga. Wala naliligtas dahil sa'yo. Tinatamad kang gumawa para sa Diyos. We call Him Lord, but have not changed. You're still enjoying sin. You're still compromising. The same sin that nailed Jesus on the cross para mapatawaran ka is the same sin that you're still enjoying. But you're calling Him Lord, Lord. Hindi po ganyan gumagalaw ang ating pong Panginoon. We call Him Lord, pero hindi ka sumusunod sa Kanya. Yung pong katunayan ng pagtawag ng Diyos, tunay na Diyos sa ating pong Panginoon, isang salita lamang po, obedience. Ang tanong, how obedient you are sa atin pong Panginoon. Gaano po kaya tayo ka-willing sumunod sa atin pong Panginoon? 1 John 2:17, "The world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever." Merong kaligtasan sa lahat ng mga sumusunod po sa kagustuhan po ng Panginoon. In crisis, people ask, "How can I survive?" Sa mga ganitong pagkakataon, ang dami po nagtatanong, paano kaya kami mabubuhay nito? Kamakailan, meron po nag-trending, jeepney driver. Yung pong isang araw na nag-ano po siya, yung nakuha niya sa isang araw, na neto po niya, 56 pesos. Paano ako magsusurvive? Pero ito po yung tanong ni Jesus, paano ka kaya susunod sa Kanya? Ulitin ko lang, it's not just about survival, it's about your obedience to our Lord. Ang tanong, gaano ka kawiling sumunod
choosing integrity kahit mahirap, staying faithful kahit na-discourage ka, serving God kahit na marami kang ginagawa. I hope maipakita po natin na talagang intimate po tayo sa Panginoon. God is not looking for comfortable Christian. God is not looking for comfortable Christian. Hindi po siya naghahanap ng mga Kristiyanong komportable lang. He is looking for committed ones. Ang tanong, are you ready to commit for the Lord? Are you ready to give your life, your whole life in serving the Lord? Sigurado po ba tayo? Sabi po dito, tunay na intimacy, true intimacy leads to obedience. Hindi lang po siya sa emotion. Marami pong magsasabi sa amin, ako po, praise the Lord. Meron pong mga nakapagsabi na, Pastor, nakaka-bless naman yung message. Praise God po. Pero mas masarap po yatang pakinggan na, Pastor, nabago ako ng message ng Lord. Marami po nabibless sa message, pero nananatiling pareho pa rin yung buhay. Pero mas maganda pong pakinggan. Mas maganda pong mapagmasdan na, Pastor, praise God sa message ng Lord kasi nabago yung buhay ko. And ito po yung pinaka-purpose ng message. It's not just to bless you. It's not just to bless us. It is to transform us. At maging obedient po tayo sa atin pong Panginoon. Calling God Lord means nothing without submission. Pakatandaan po natin yan. And sabi po dyan, these verses aren't saying salvation is earned through faith and works. Hindi po. Instead, doing God's will is a sign of true faith. It's evidence of a genuine relationship with Him. And ngayon po, I do believe meron pong panawagan ng Panginoon sa atin. Ito po yung panawagan na mas maging malapit po tayo sa Kanya. Bakit? Kasi malapit na po yung pagdating ng ating pong Panginoon. Sobrang lapit na po. It is closer than you think. Sobrang lapit na po yung pagbabalik po ng ating pong Panginoon. Pero marami pa rin pong Kristiyanong takot. Marami pong Kristiyanong aligaga. Marami pong Kristiyanong hindi po alam yung gagawin po nila. Meron pong nakitang illustration. Ang sabi, ganito. Meron pong isang bata. Nasa kalagitnaan po yung, ng bagyo, yung pong lugar po nila. Malakas ang hangin, madilim, nakakatakot. Pero ito pong bata na to, hawak niya yung kamay ng tatay niya. Kaya hindi po siya natatakot. So yung pong bata na to, bagamat malakas yung ulan, malakas po yung duldol. Na po yung Tagalog yung duldol? Kidlat, kulog, yan. Malakas po yan. Pero hindi po siya natatakot. Why? Kasi hawak niya po yung kamay ng tatay niya. And tingnan po natin, hindi po tumigil yung storm. Meron pa rin. Pero tinanggal po ng Father yung takot. Same thing as kung sobrang intimate ka sa Panginoon. Yes, He will not remove yung pong problems natin. Hindi niya tatanggalin lahat ng mga pagsubok po natin sa buhay. Pero alam niyo kung ano yung tatanggalin po niya? Yung mga takot sa buhay po natin. Papanatagin ka ng Panginoon. Papayapain ka ng Panginoon. And that should be enough, church. That should be enough sa mga buhay po natin. So be like Christ in intimacy with God. Always commune with the Father. Frequently spoke about the Father and fulfilled all the will of the Father. Ang sabi po dyan, intimacy with God will bring you true satisfaction in life. Sino po nang gusto ng mga bagay-bagay? Alam niyo po, being married for just ilang years pa lang, napagtanto ko po sa buhay na hindi po yung asawa yung magsasatisfy sa'yo. Kung wala po kayong partner, tapos feeling nyo masasatisfy kayo sa mga magiging asawa ninyo, hindi po asawa yung magsasatisfy sa'yo. Though wala po akong milyon, pero hindi po pera yung magsasatisfy sa'yo. Maniwala po kayo, hindi po pera yung magsasatisfy po sa'yo. Kung wala kang mga bagay-bagay, kung meron kang mga kotse, hindi yung mga bagay na yung magsasatisfy sa'yo, kundi yung intimacy lamang po natin sa Panginoon. Kasi po bakit? All those things will fade away. Pero yung relationship mo sa Panginoon, dadalhin mo yan hanggang eternity. Dadalhin mo yan hanggang sa buhay na walang hanggan. Intimacy with God is not optional. Listen to this. It is everything. Ito po yung lahat-lahat na dapat meron po tayo yung intimacy po sa Panginoon. Pwedeng meron kang pera, milyonaryo ka. Pwedeng meron kang fame, sikat ka. Pwedeng meron ka lahat, but without intimacy with God, you will still feel empty. Pero wala ka man ng mga bagay na yan, pero meron kang Diyos. Palagi po nating nasasabi, sapat na yung Panginoon sa mga buhay po natin. Kaya nga ito po yung panawagan ng Panginoon sa atin. This is God's call for us. Let us go back to our secret places. Bumalik po tayo sa ating pong relationships, intimacy po natin sa Panginoon. Let us guard our prayer lives. Importante po yung pananalangin po. And let us choose God daily. Hindi lang po kapag beneficial po sa atin, hindi po kapag convenient sa atin, palagi po nating piliin ang ating pong Panginoon. Because at the end of the day, it's not how loud you worship, how many tears that you will cry.
Hindi po kung gaano kalakas yung sigaw mo, kundi kung gaano ka kalapit sa Ama. Once again, yung basihan po dito, intimacy po natin sa Panginoon. Nakukuha po ba? Nakukuha po ba? Sana po dumating po tayo sa pagkakataon ng mga buhay po natin na masabi po natin yung kataga na mawala man ang lahat sa akin, pero meron akong Kristo sa buhay, okay na ako doon. Ito po yung makakapagbigay kasapatan po sa buhay ng bawat isa po sa atin. And last na lang po, before po tayo mag-take ng Holy Communion, yung pong kinanta po natin kanina na as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Alam niyo po, sa pag-aaral po natin ng Biblia, yung mga yung mga deer po, no, kapag po yan, nag-crave, sobrang nauuhaw po sila, kahit ano gagawin po nila para makainom lang ng tubig. Kahit po alam nila na merong predator, kahit po alam nilang ikamatay po nila, gagawin po nila para makainom lamang sila ng tubig. Kahit po malayo, kahit po sila man mag-isa o meron po silang kasama, ang gagawin po nila pupuntahan po nila yung tubig po na yun. Because they know that it will satisfy them. Ang sinasabi ko lang po ganito, kung alam mong ang Diyos lang yung makakapag-satisfy sa'yo, I do believe gagawin mo yung lahat para makaliig mo siya. Alam ko gagawin mo ang lahat. Kasi alam mo siya lang yung makakapag-satisfy eh. Nothing in this world could ever satisfy yung pong longing ng puso po natin kundi ang ating Panginoon. At kagaya po ng deer na pinag-uusapan po natin, gawin po natin ang lahat para ma-enjoy po natin yung intimacy na yun. Because church, God is not done with you yet. Hindi pa po tapos ang Panginoon po sa atin. Why do you think He wants us to have this intimacy with Him? Hindi po para mag-benefit po siya sa atin, no? Para maranasan po natin yung lahat ng mga magagandang bagay na ibubuhos niya po sa atin. Ang tanong, sino pong gusto niyan? Sino pong gustong maranasan pa yung Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayo. And as we take this Holy Communion,